Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad nga gitugot na usab niya kanato nga makapadayon kita sa ato nga morning devotion o niini karon nga higayon dangop kita diya sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Amahan og dalaygon nga Dios, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gitugot kanamo nga makahimo kami o Dios sa pagdangop diya sa balaan nimong presensya pinaagi sa basa sa imong pulong, pagpamalandong niini, o nagaampo ako o Diyos nga ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapaminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diya sa ilang panimalay o sa tanan nga mga Facebook friends nga makanunayon nga nagauban, nagapakiguban o nagamonitor niini o bisan pa man o Diyos sa tanan nga mag-scan niini nga maong mga preachings. I pray o God nga ang imong balaang pulong mo-convect sa kasing-kasing sa matag usa, especially Father God sa tanan nagapaminaw karon diya sa ilang panimalay. Og ang dungog himaya o mga pag-ampo gitugyan nako Ginoo diha balik kanimo. In Jesus name. Amen. Salamat sa gayon nga diin makahimo kita padayon sa ato nga buluhaton og nining higayon tuguti ako sa pagpadayon, sa paghisgot, may tungod sa mga responsibilidad nato ng mga Kristohanon sa ingon ng mga katawhan sa Diyos. Kaliman, nagaila kita, nga kita mga Christians, mga believers, mga followers of Christ. Pero, dili na to ikalimod nga nakitay tagsa-tagsa ka mga panginabuhi, no? Lahi nga mga estado sa kinabuhi, ang uban kanato mga laborers, ang uban usab kanato siguro gitawag siya mga managers. Pero ma-laborer kita or ma-manager, kitang tanan gi-consider sa Dios, ang gina-expect sa Dios nga mga ebanghilista, evangelist. Kitang tanan aduna kita niini nga maong pribilehiyo and responsibilidad as well sa pagpaabot sa gospel ngadto sa matag usa. Mao kana siya, wherever you are, whatever you do, you need to remember nga ang atong responsibilidad diha sa Ginoo kitang tanan adunay tahas nga kana mao ang pagpaabot sa gospel sa pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan as possible nga diin anaa under sa ato ang influence. Niini karon higayon padayon nato pagatan-aw kini, the challenge for us karon nga adlaw is to properly balance. Properly mabalance nato ang ato nga mga efforts to save and our duty to work. While nag-work kita, nagtrabaho kita sa atong mga tagsa-tagsa ka mga trabaho, mga tahas, physically sa ato nga mga trabaho, di nato kalimtan ni gala nga aduna kitay responsibilidad alang sa uban matag tao. Therefore, ato gyud nga ampingan atong kinabuhi as possible. It's because whether we like it or not, ang atong pagkinabuhi, it's either nagahatag og dugang, naga-back up sa gospel or nagapalabo ni ini. Mao kana siya, it's either of that. Kung dili kita magkinabuhi subay diya sa balaang kasulatan, diya sa balaang pulong sa Dios, sa mga prinsipyo nga ginahatag kanato diya sa balaang kasulatan, mahimong katawanan o mahimong kabugal-bugalan
o mahimo nga dili tuuhan ang pulong sa Ginoo sa uban nga mga tao is because mahimo siyang mulabo siya pinaagi sa atong dili insakto nga pagkinabuhi, no? So nini nga gayon, ako nga handom alang kanatong tanan nga kitang tanan ma-challenge, ma-remind kita nga muhimo kita sa pagkinabuhi balanse nga klase nga pagkinabuhi. Ibalanse na to ang ato nga mga trabaho uban usab sa pag-fulfill sa tahas nga gihatag sa Dios kanato mao ang paabot sa gospel ngadto sa uban nga mga tao. Ato nga tan-awon karon ang mga concerns to consider. Adunay mga concerns nga dapat nato i-consider samtang kita nagkinabuhi, samtang kita nagahulat sa pag-abot sa atong Ginoo. As Christians, laborer man ikaw or dili, we are to seek and to save the lost. Mao kana siya ang primary nga target sa ato ang pagkinabuhi. To seek and to save the lost. Katong ipaabot na to ang gospel ngadto sa mga tao nga wala pa ma-enlighten, wala pa mutugyan sa ilang kinabuhi diya sa Ginoo. Based on these verses in Mark chapter 16 verse 15 down to verse 16 nagaingon, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel of the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So ato makita higala ang focus, ang tahas nga gihatag sa Ginoo in verse number 15. Nagingon, he said to them, go into all the world and preach or proclaim the gospel to the whole creator or creation. Sa matag usa, aduna kitay responsibilidad or pribilehiyo also nga mopaabot ngadto sa gospel ngadto sa mga tao as possible as we can. Himuon na to ang pinaka sa ato nga pwede himuon aron nga mapaabot ang gospel ngadto sa uban. Since mao kini ang gina-desire sa Ginoo nga ang pulong niya mapaabot ngadto sa matag usa, regardless kung motuo sila o dili, ilahan na nga tubangon sa Ginoo. But our responsibility and privilege as well is to proclaim the gospel to them individually. So ato makita igala nga ang ato nga tahas, ang trabaho nga gihatag, gina-expect sa Dios nga atong mahimo igala, nagapadayon kini. O padayon pa kita sa paghimo niini sumala sa kabubuton sa Ginoo. Now, number 2, as workers, Christian workers, we need honorable service tungod kay kinigidemand ka nato, no? Nagidemand. As workers, honorable service demands a proper day's work for a day's wage. Kita nagatrabaho, atong himuon nga dili kita nagasamantala. Himuon na to ang ato nga mga job, ang atong mga task, sumala sa demand ni ini. So, before mag-engage sa usa ka trabaho ang usa ka person, naana na siya agreement from the very beginning. Kabalo siya unsa ang expectation sa iyang gitrabahoan o kabalo pod ang nagtrabaho kung unsa pod ang expectation sa iyang gitrabahoan. Sa nagtrabaho or sa gitrabahoan, adunay agreement between. Now, kung ikaw worker, kabalo ka unsay demand sa nagpatrabaho kanimo. Kung ikaw pod, ikaw ang manager, ikaw ang owner or amo, kung baga, kabalo pod ka unsa ang expectation sa mga nagtrabaho. So, vice versa ka na siya higala. And either of that, bisan asa kita din na mabutang, nagademand kini sa paghimo nato sa tama.
magahimo kita properly kung unsa ang demand alang ani kanato. Mao kana siya. Number 3, adorning the doctrine of Christ requires that we not filter or we not steal. Dili ta mahimo nga nagapanghilabot, nagapangawat, or anything nga dili desirable. No? So, atong hinamdumon nga sa atong pagkinabuhi, ang ato nga lifestyle, ang ato nga mga practices, it's either naga-adorn siya, nagahatag siya og decoration sa gospel or sa doktrina nga iya sa Ginoo, or nagapamart siya, nagapadaot siya, nahimo nga nagmard ang gospel tungod sa dili tama nga klase nga pagkinabuhi. And that is why nga daghan sa mga katawhan sa atong kapanahonan as of now, gihimo nila nga gibugal-bugalan, gi-reject ang gospel tungod sometimes sa pagkinabuhi sa Kristohanon, or maybe nimo higala kung ikaw dili ka careful sa imong pagkinabuhi. So, as Christian, we are adorning the doctrine of Christ. And in doing that, nag-require ka na kung asa ka, nagtrabaho ka, ayaw panghilabot. Including time. Dili lang namang hilabot ka sa mga something na adi sa sulod, kung unsa ka nag-entrust kanimo, but it also including sa ato nga time. Dili nato dulaan, dili nato himuon nga matawag kita in the sight of God nga mga tikasan. Okay? So mao kana siya, medyo bugat nga pulong pero normal nga nagakitabo, usual nga kapangitabo sa atong kapanahonan. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo? In Titus chapter 2 verse 10, nagaingon ang pulong sa Dios, not pilfering but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. So it means to say nga as we perform sa ato ang mga responsibility, either diya sa atong mga opisina, sa atong mga trabahoan, o diya sa kumpanya, or bisang asa ka gisaligan, hinumdum mo na to nga as Christian, as believer, ang atong pagkinabuhi is a way nga nag-adorn kita sa pagtulunan sa Ginoo, or it's either ginapamard na to ang gospel. Dili tuuhan ang gospel is because dili muhaom ang atong pagkinabuhi base sa atong gituuhan, itindugan nga naa diha sa balaang kasulatan. Mao nang bantayanan higala sumala sa pulong sa Ginoo. There must be a proper balance with our profession and practices. Kung unsa atong gisulti, unsa atong gina-proclaim, dapat maupod na atong practices. Kung unsa atong ginatudlo, maupod atong ginabuhat. Dili na pwede nga just follow what I say and do not follow what I'm doing. Dili na siya pwede gala. In the sight of God, kinahanglan nga kung unsa atong nahibaluan diya sa iyang pulong, unsa nga atong ginasulti ngadto sa uban, it must be practiced also. Personally, be practiced. Kinahanglan nga dili lang ta maayo mosulti kung dili nagabuhat usab kita sa atong ginasulti. Okay? Very clear. Mao kana siya ang expectation sa Ginoo kanato. It's either laborer man kita or manager. We need to be balanced sa atong pagkinabuhi. Kung gusto ka nga mag-glorify, mahimaya ang Dios di sa imong pagkinabuhi, o mahimo kang tao nga tuuhan sa ubang mga tao, maging effective ang imuha nga pag-confess sa imong pagtuo,
paabot ni ini ngadto sa uban, try sa pag-follow kung unsa ang imuhang natun-an. Christian laborers and managers as evangelists. Remember, all of us are expected by God nga maghimo ni ana nga maong responsibilidad. Na ay mga governing principles nga atong makaplagan sa balaang kasulatan. Daghan kaayo kini higala, pero pipila lang akong ihatag sa example guidelines para kanato. Number 1, don't forget the power of a good example. Ayaw gyud kalimot. Kung sa tagabaganggin nyo pa, dili nato kalingawan. Okay? Yung pa, don't forget the power of a good example. Good example. Kung imong tanaw ng pulong sa Dios in 1 Peter chapter 2 verse 12, nag-ingon, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So, makita nato higala si Apostle Pedro, klaro kaayo sa iyahang pagtudlo nga ang ato nga kinaiyahan, atong conduct, ato nga lifestyle, the way we act, usa kini siya kabutang pamaagi nga it's either ang gospel ma-accept, madawat o masabtan sa mga tao. Just keep your conduct among the Gentiles honorable. Gentiles here, nag-refer siya sa mga tao nga it might be nga nakadungog sa pulong sa ngalan sa Ginoo, pero wala sila personal nga relasyon. It might be nga mga tao kini nga katong wala gyud makadungog og pulong sa Ginoo, pero makakita sa kinabuhi sa Kristohanon, ma-attract sila, makita nilang difference, o kini mga tao na kailangan pa liwanagan, hayagan sa pulong sa Ginoo. Unsang way, unsang pamaagi nga dapat tipigan sa Kristohanon? Keep your conduct. Okay? To keep your conduct honorable. Bisag kinsang mo tan-aw kana as possible nga walay makasaway, kanimo walay mga loopholes sa atong pagkinabuhi, no? By the help of God, we can make it. Ban ang tabang kaluoy sa Ginoo. Ikaduha, dinhi sa 1 Peter chapter 3 verse 1 and verse 2, ato makita, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. Munang ginaingon ni Gala, actions speaks more louder than words. Okay? So, ang atong conduct, mas lanog pa kana siya. Sobra pa sa naggunit ka og speaker or nagunit ka og amplifier. Nagagunit ka og megaphone. Sobra pa ang action, ang conduct sa usa ka tawo, musulti siya loudly kaysa atong mga words. Mao kana siya nga ingon ni Apostle Peter alang ato sa mga wives as example. Ingon pa siya, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, even to those people nga walay idea, wala sa kampa, walang katagataga, nabawin nyo, walay idea, may tungod sa word of God, ingon pa, they may be won without a word, bisan pagwa kay gisulti nga pulong, but by your conduct, your lifestyle, your practices, nagasulti kung unsa ang imong gituohan. Okay? So, the secret, mao ang pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. In verse 2, when they see your respect
respectful and pure conduct. At sa ingon, mo-obey sila sa truth based on verse number 1, that may be without a word by the conduct of their wives. Ingon sa, even if some do not obey the word, makasabot sila o makonvict sila sa gospel through your conduct. And number 2, never let your speech betray your profession as a Christian. Ayaw tuguti nga ang imong mga pulong, ang imong pagpanulti, mo betray, mahisupak sa imong profession, sa imong claim. Okay? So, sometimes, ang atong claim, mingon ta nga Christian ko, pero ang akong speech, wala mo coordinate sa atong pagkakita. Atong hinumdumon, unsay ingon sa Ephesians chapter 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So ato makita, ingon si Apostol Pablo, ayaw tuguti nga naay mga corrupt, mga ngilad o mga dili maayo nga mga pulong nagagawa sa atong mga baba. Okay? So mao kana siya gala nga inumdumon ba atong iyon si Ginoong Hesus, for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Okay? Kung unsa daw naasulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo, nagalugwa kana. Kung unsa nagawa siyang baba, mao nang naa siyang sulod. Therefore, kung moingon kita, we are Christian, we are believers of God, we are standing or nag-obey kita sa gospel. Therefore, nga dapat makita na sa atong pagpanulti also. No? Paano nga moingon ta nga Kristohanon ta pero ang magawa sumbaba, mga bad words, mga itawag pa sa uban nga green jokes, dili Diyos nun nga mga pulong ang magawa sa baba, klasik-klasing mga pulong, colorful nga mga pulong. Ingon pa ni Apostle Pablo, do not allow corrupt communication proceed out of your mouth as Christian. Okay? Dili tugutan nga naay manggawas ng mga bad words or mga pulong nga dili healthy, dili godly, o dili makatabang ngadto sa uban. Okay? Not only that, in Ephesians 5 verse 4, nag-ingon, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving thanks. Okay? So, walay mga kahugawan, mga binuang nga mga pulong, or mga binastos nga mga pulong, nga tugutan sa usa ka Kristohanon, nga muguwa diha sa baba. Kay kana nga mga pulong, dili kini siya makalipay sa Ginoo. Unbecoming words. Mga pulong nga dili dapat mugawa sa baba. Remember ang principle, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. The mouth will speak. So kung unsay nagagawa sa baba, maunay naa sa kasing-kasing. Kung mga bad words ang nagawas gikan sa diri sa baba, but it means to say ang gigikanan ana dito na sa kasing-kasing. Okay? Not only that, in Colossians chapter 4 verse number 6, ato makita mo kini, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Okay? So instead nga na ay mga filthy words or corrupt words nga nanggawa sa baba, instead of having that, kinahanglan ang ato nga mga speeches when we talk, kinahanglan ingon pa nato with grace or seasoned with salt. It means to say healthy nga mga words manggawas gikan sa baba sa Kristohanon. Now, kung naka-notice ka mo higala, kung nakabantay ka na ay mga tao nga kana bitong very careful as Christian, nagkinabuhi sila
o ang ilang kandak naka-glorify sa Ginoo, nakabantay ka nga there are times nga once nga ay mga tao nga problematic, daghan mga gipasaan sa kinabuhi, pag maistorya gani niya, matingala ka nganong ninggaan ang iyang naong, ninggaan ang iyang gipasaan nga bugat o na-comfort ang person the moment nga makaistorya siya ni ining Kristohanon. It means to say nga kana nga Kristohanon either laborer man siya or manager, once nga mo makamit siya og tao, once nga mosulti siya, mabless gyud ang usa ka tao o makaingon ang tao, ganahan jud ko magsulti sa istoryahay sa iya kay pag after sa amo nga conversation, magaan ang akong heart, magaan maliwanagan ko o manindot ang ako ang pagkinabuhi. Masabdan ako unsa ang dapat, no? Nakabantay mo kingon ana gani gala ang comment sa mga tao na asimong palibot. The moment ka makikistorya ka kanila, it means to say, you are doing well, no? You are doing the will of God. And continue on. Padayon sa paghimo ni ana. Be a blessing to others. And number 3, wisely consider the best use of one's time on the job. Okay? So, gamiton ang tama, wisely nga paggamit ang atong panahon sa atong pagtrabaho. It's either sa ato ang mga duties or especially sa ato ang transaksyon sa pag-alagad sa Ginoo. No? It should be balanced. Unsa ingon sa Colossians chapter 4 verse 5, ingon ni Apostle Pablo, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Ayaw usiki ang panahon. Ang Kristohanon, ang iya sa Ginoo, wala na'y panahon nga usikan. Nga naman, time is gold. Time is precious in the sight of God. Dapat ang pagkinabuhi nato sa matag karon ug niya always nakaangkla diha sa Ginoo. Dili nato i-allow nga magbuhat tag butang nga dili man related para sa Ginoo. Kana bitaw magbuhat tag butang nga dili siya ang mag-glorify. I do not say nga diha na lang jud ka magpuyo sa simbahan. That's not what I mean. Dili na mao. Ambot pasabot, whatever you do, bisan unsa ka ibang ginahimo sa imong trabaho, sa imong mga daily nga mga routine, himua ka na nga mag-glorify ang imong Ginoo. No? Walk in wisdom. Sa tanan nimo nga paglakaw, anaa kanunay, conscious ka nga ang Dios imong agalon. Okay? Walk in wisdom toward them that are without, especially ni adtong mga tao nga wala pa makaila sa Ginoo. Nakadungog na galan sa Ginoo pero wala gyud sila gitawag personal and intimate relationship with God. Redeeming the time. Use your time wisely for the glory of God. Remember, circumstances at work are rarely conducive to substantive spiritual discussion. Kana bitaw nagapangitabo sa atong kapanahon ni Gala, pwede na siya mahimong pundasyon na ma-discuss nimo ang gospel ngadto sa uban. In fact, we need to seek to turn casual conversations related to spiritual subjects into opportunities for home Bible studies. Kung ikaw careful o sensitive ikaw nga Kristohanon, bisan ang mga usual nato nga mga pagkiistoryahay ngadto sa uban, pwede ka na mahimo nga oportunidad nga ma-share nato ang gospel ug maka-connect kita kanila ug makasadiin mapaabot nato kanila ang gospel, ang pulong sa Ginoo nga moituyo sa Dios nganong wa pa taniya gikuha. Igala hinaot pa nga panalanginan ikaw sa Ginoo. Ang challenge para kanato is that we need to be properly balanced ang ato nga efforts nga ginahimo
nga mao ang paghimo sa trabaho, pagpangita o pag-share, pagluwas sa mga nangawala while doing our ordinary or our duties na ini nga kalibutan. Hinaot nga ang pulong sa Dios nagapanalangin diha sa ato mga kasing-kasing. As Christian laborers, we need to do our jobs accordingly sa gidiman kanato. O ikaw managers, show nimo ang imo nga good conduct sa pagdumala sa mga tao nga under sa imong pagdumala. Be a blessing to all people. May God bless His word.